So ito guys, may natapos tayong isa dito. Ngayon, papakita natin kung paano natin ikakabit itong mga abubot niya. So ngayon, magtatagalog tayo no, para maintindihan ng karamihan kasi marami na rin pala sumusunod sa paraan ng paggawa natin. Pero pagpasensyahan nyo ng Tagalog ko kasi ano talaga, matigas. So papakita natin kung paano natin ginagawa para yung mga iba na magdi-DIY pa lang makakuha na sila ng tips. Alam na nila, hindi na sila mahirapan at saka hindi na paulit-ulit. So ito guys, ito unahin natin ikabit. So pag bumili nito, set na to, kasama na to lahat. Ito, may mga pre pa yan na asbestos. So ginagawa ko dito, inuuna ko to hindi, ito. Tapos yung plate nya, tapos lagyan ng ito, gasket. Tapos saka ko ito higpitan. Maybe ang range niya guys. Yan, higpit na. Tapos ito guys, pag kinabit to, itong nut na to, dito lang to siya kasi ito ang naka-counter para mahigpitan to siya. Tapos ito itong part na to, ito yan, ma-sure natin na madikit siya dito, madikit siya para wala talagang tagas ba. Kahit walang gasket yan, pag nabikit yan ng maayos, nahigpitan ng maayos, hindi talaga tatagas yan. So ilagay natin doon. So ito guys, ito hayaan lang muna natin ito nakababa, itong nut. So ito guys, higpitan na natin ito ng ayos. Higpit na natin para yung sabi ko kanina ba, yung dikit talaga siya. Lock natin yan, lock natin mabuti para dumikit talaga siya. Hindi makadaan ng hindi makatagas ang tawag ang krudo. Gas na. Tapos saka natin naka-counter tong sa baba. Ito guys, ginawa ko lang tong range na to guys, pero pwede naman siguro yung 14 dito. Mahirap lang siya. Ayan. Ayan. Ayos na yan. So ito guys, 3/4 ito na nipple, ganito. Hinati ko lang. So dyan iladaan ang krudo. Tapos itong ilagay natin yung bull bulb na 3/4 din. So dito guys, hindi na ako gumagamit ng tiplon tape kasi mahirap din yung tiplon kasi kala mo okay na pero ano pa rin, singaw. So ito na lang ginagamit ko, ginawa ko to rubber, galing to dito sa interior ng gulong. So kumuha ako ng 3/4 na tubo. Yan, pinukpok ng martilyo. So ito kaya bilog na bilog siya. Tapos ang pinambutas ko naman dyan sa gitna, ito galing to sa sa loob ng repeater. Yan dyan, pinukpok rin ng martilyo, ito siya, galing to dito sa gitna. Tapos ang pinambutas ko naman dito sa maliit is ito na, yung mismong tube na 1/4. So ito nang gagamitin ko dito sa sa ball bulb. Ayan, sok na sok yan eh. Yan siguradong walang singaw ba. Tapos ganyan lang higpitan. So wala na hirap-hirap, hindi ka na ulit-ulit maglagay ng tiplon. Ayan lang, higpitan. Ayan. So ito naman guys, dito natin ilagay itong pressure gauge. So itong nut na to, hindi ko talaga alam kung anong sukat niyan. Basta pag bumili ako niyan,
Pinadala ko na lang to para ma-sure na ma-fit siya kasi may kasing laki nito pero hindi siya mapasok kasi iba yung thread. So pinabutas ko dyan is 1/4 lang, 1/4 na drill bit. Sakto lang to itong tube. Sinadya ko yan na maliit lang para may matirang space dyan sa gilid. Ito may space pa na bakal ba para may pag-ipitan pa nitong ginawa natin na rubber gasket. So maliit lang yung butas niyan kasi maliit lang naman itong butas ng pressure gauge. So ito dito natin ilagay dyan. Ay naku, nawa di na masud. Yan, tapos ito dyan na lang yan, yan na lang yan. Ikot. So nantay ko lang ito. So yan, ayos na yan. So ito guys, itong nut na to, magsilaki lang sila ng nut dito. So siyempre ang pinabutas ko dyan, 1/4 lang din. Yung sakto lang yung tube. Medyo masigit ang So itong tube, ang putol nito, ang haba is yung nakasagad talaga siya doon sa ilalim at sa ibabaw ng tangke. Tapos lagyan itong rubber, so maakyat siya kunti para yung mga nakalubog na dumi hindi niya mahigop. So ito, madaming dito madalas pagkamali yung iba eh. So ito, itong rubber na to, ang purpose nito is para masil niya yung gilid ng butas pag pinasok lang natin itong copper tube, para wala talagang ibang daanan ng hangin ba, kasi pag makalabas ang hangin doon sa gilid, pag bukas mo ng burner masyadong mahangin, hangin lang talaga, wala talagang kining crudo. So ito namang itim, purpose ito, yung gasket lang to para hindi na rin ako maglagay ng teflon dyan. So ito, iakyat ko to dahil lang iakyat muna natin itong pula. So tanggalin ko muna to kasi mahirap siya kamayin eh, kasi masikip yan. Ito, napulot ko lang to. Ito yung tool na ginagamit ko pang tulak. Yan. Yan siya. Tapos imbis na ito ilagay dyan, ipasok ko na dito. Dalawa yung ginagamit kong ang gasket sa aircock kasi maikli yung aircock, hindi tatama dyan sa tangke. So ganyan siya, hulog natin to dito. So yan, diba medyo nakausli siya kasi ang purpose niyan, kapag pinasok na yung aircock, ma-press siya, matulak siya pababa para masil talaga yung gilid ng butas. So lagay natin yung aircock. O nga pala guys, itong rubber na pula nga pala na ginagamit ko, rubber hose. So hindi naman to agad sisirain ng crudo kasi ito yung ginagamit sa mga motor, yung dinadaanan ng gasolina galing sa tangke papunta sa karburador. So kung masira man, hindi palitan kasi madali lang naman gawin, saka mura lang naman to. Pero actually pwede naman talagang wala ng ganito. So itong tube soldahin lang doon sa tangke para wala talagang ibang daanan ng hangin. Pero mas prefer ko kasi itong ganito, yung natatanggal lahat, kasi kung ano man pwede mong palitan o pwede mong ayusin, madali lang ba kung nababaklas lahat. So yan, ikabit natin itong yung aircock. So ito guys, ito yung aircock na ginagamit natin. So ito, ipasok lang natin siya. Yan diba nakausli siya. Yan, pag ganyan pa lang tumatama na siya. So pag nalock to, talagang mapipress yun paipit para matakpan yung space sa gilid, pero wala talagang ibang daanan ng hangin. So yan, higpitan ko na lang yan. So ito guys, nahigpitan na natin. Ito na yung itsura niya. So itong tube dito natin ipasok dito sa dulo. So ganito ang itsura niya. So paano natin ito ginawa, may separate video tayo. So
pinalaki natin to, in-expand natin yung tube, ginawa natin yung parang coupling, tapos pinilit ipasok. Saka gumagamit na pala tayo ng glue dito, yung pwede sa metal. Wala masama sa paggamit ng glue dyan guys, kasi itong aircock nga may glue nga sila dito. Sinubukan ko itong tanggalin, may glue din dito, kaya gumagamit rin ako ng glue. Sigurado pa, kaya maglalatested na yan, hindi yan masira, kasi dati nga walang glue, lang ang singaw. So ito pa ba may glue, masigurado na to. So pwede, actually pwede din to soldahin dito, kaya lang pangit, madumi. So dito na natin yan ikon. So ganito na yan, ganito. So ikitan muna natin to, yaan muna natin siya kung saan siya papunta ba, kung saan siya paturo. Sarap, kamayin lang natin to, kamayin ko lang yan, i-bend papunta naman dito. So ito kasama na to sa sa burner. So dito ilagay yan, expand tong dulo, tapos dyan ay kabit. So gawin natin, so ganyan guys, estimate lang natin kung saan tayo mag-bend. Dito kamayin lang natin yan, gas yan. Short adjust. Ayan, so ganyan na siya. Tingnan natin. Yan o. Yan. May sobra pa yan, kunti. Putulan pa yan. Yan. So ngayon, markahan natin to. Yan. Markahan natin. So ito yung marka. So dito tayo banda maputol. Putulin natin. So ito guys, ito yung marka, dito tayo nagputol, tapos expand natin to. So bago natin i-expand to guys, so natin itong kalimutan ipasok, kasi pag nalimutan yan, putol ka na naman ulit, ma-short ka, mag-adjust ka na naman. So expand natin to. So yan, na-expand na natin, no? So yan lang yan. Diba, pwede natin ito ikabit. So ito na guys. So ganito siya. So bago natin ilak tong dito at dito, sure muna natin na ano siya, yung swak na siya dito, tapos swak din ito sa taas. Kasi pag ganito kasi, mabawa ganyan, ito kulang pa man to. So sabihin mo na pag mapilit yung malak, maano din yan, mapit din yan, ano ba, sa tawag gani, maswak din siya. Oo, pero pag ganyan kasi prone yan sa sa singaw, kaya di pa natin napipilit, dapat swak na talaga siya. So ito, i-adjust pa natin to para para paglagay pa lang swak na siya, para ipag-lock smooth siya. Lang pa. So yan, ganyan. Di ba? Sealed na dito. Tapos dito din, hindi pa nalak. So pag nalak yan, sigurado yan. So ganyan lang, higpitan ko na lang yan. Ito guys, mahigpit na ito dito. Tapos dito din mahigpit na. So
pag ganyan, pag nagawa to ng maayos dito, siguradong wala talagang tagas yan. O nga pala, pag hinigpitan nga pala tong dito, dapat ano lang, alalay ka lang kasi pag nasubrahan, nababasag yan. So ngayon, ililigtis ko muna to, tapos lalagyan ng hugasan ng krudo yung loob. Tapos pwede na nating subukan. So ito guys, tapos na natin itong maligtis, tapos sinugasan natin yung loob. Pinugas natin mga kalahating litrong krudo, tapos 15 PSI na hangin. No, pinlas natin ba? Tapos ngayon, lagyan na natin ito ng krudo para masubukan natin. Tapos takpan. Tapos hangin. Gawin natin 30 PSI para makita talaga natin, kasi ligtis natin ulit para makita talaga kung may mga singaw. Yan. 30. Test natin ulit kasi meron kasi minsan hinginan mo ng 15, wala, hindi mo makita yung singaw. Pag dinagdagan mo ng hangin, dyan mo na makita. Dito sa taas. So ayos, clear. Hindi na natin subukan. So ayan, nakabukas na to. Tapos sundot-sundutin muna natin. Dali. Buksan natin. Labasin muna natin yung medyo marami. Tama na. Kasi mapuno. Pangit yung puno. Yan o, puno. Iwasan lang natin para mabilis tayo. Lagyan natin ng papel. Ito na lang yung pinapahid natin. Kasi basa na. Yan. Lighter. Ika dito. Sindihan. Tapos yan, hintayin muna natin yung tumunog. Tapos habang nagpapainit, pwede natin yung sundot-sundutin. Mas maganda magsundot-sundot ka pag medyo mainit. Kasi madali lang matanggal yung mga tayin muna natin itong tumunog. Yung na ba, parang magpipressure na siya. Yan, tumunog na. Tapos hintayin na natin ulit na matapos yung tumunog. Yan natin yung buksan para makainit talaga siya ba. Hintayin natin yung crown. Yes, sundutin natin ulit. Sundutin natin ulit. Buksan natin. Chadans. Ayun. Grabe. Hindi mo kami tumutulo. Ayun. Linis ang tumutulo. Natin ulit. So medyo mapula yung apoy niya. So may mga ganyan talaga. Minsan mabilis lang mag-blow. Minsan matagal ito, mag-blow din naman to. So at least ang ganda ng bigay niya. Tingnan natin.
yun sa mga nagawa pa lang, mga gumagawa na. So yun lang, pag na-off na to dito, okay dito. So mawala din yan. So yun lang, thank you.